Once again po, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Muli ito si Pastor Al ng Shepherd Staff, no? Under po ako ng Jesus Christ is Love and Savior Ministry. No, sa gusto pong nasa New Zealand, no, yung gusto pong magsimba sa aming church, welcome po kayo, no? Bukas po ang pintuan para sa inyo. Sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon. So, kung nagustuhan niyo po ang aking mga videos, paki-share din po, like and share na maabot natin yung iba, mga minamahal kong kapatid, na makarinig ng salita ng Diyos. So, dako na po tayo sa ating teaching, no? Ang ating pong teaching, ang team po natin is the transformed life, no po. Kahapon po, napag-usapan natin yung the surrendered life, no? Sa Romans 12:1, present your body as living sacrifice. Napag-usapan po natin doon na before God change our life, no, we must offer our life to Him. At kasama yung meaning of living sacrifice, ito po yung completely yielded to God, daily dedication and willing obedience po. No? Transformation po happen pag tayo po ay fully surrender. Ayan po ang ating napag-usapan. At ngayon po, pag-usapan natin yung point number 2 natin, yung the separated life. No? Yung buhay na nakahiwalay. I remember sabi sa 2 Timothy 2:21, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, will be a vessel of honorable use, set apart as holy, useful for the masters of the house, and ready for every good work. Lagi po natin tandaan, why are we separated? Kaya nga sabi sa Romans 12:2, be not conformed to the pattern of the world. Because we are separated, mga minamahal, it's kasi, sabi nga sa 2 Timothy 2:21, we are set apart. Ibig sabihin, inihiwalay tayo ng Diyos sa mundong ito para magamit niya tayo sa kanyang kapurihan for His glory. Kaya nga po ang sa separated life, the transformed life refuses to follow the pattern of the world. Yun po yung transformed life. No? Separated po tayo, nire-refuse natin to follow the pattern of the world, mga minamahal kong kapatid. No? At yung mga gawain nito. No? Ang mundo po ay tinuturo yung pride, no? Maging proud ka sa sarili mo, no? Kaya mas gusto natin, mas marami tayong likes, mas maraming followers, kaya ginagawa natin lahat para meron pong mag-follow sa atin. Kahit na yung karangalan natin ay nakakahiya ng gawin, ginagawa natin because we want to earn what? Yung like at follows, no? Pangalawa po, yung mundo po ay tinuturo yung self-centered living. No, hindi na tayo namumuhay for others, we live for us. Hindi na rin tayo namumuhay sa presence ng Lord, sa command ng Lord, sa wisdom galing sa Lord, no? Lagi na lang kaya nating gawin, no? Yung parang yung akin to, makakabuti sa akin to, makakaganda sa akin to, no? Yung po yung self-centered living rather than God-centered life. Pangatlo po yung ating sinful pleasure, no? Minsan mas hindi katulad katulad ngayon na tayo ay mananampalataya, na may conviction tayo, and that's good good point, and that's a good sign pag nagkakaroon tayo ng conviction pag nakakagawa ng kasalanan, because it leads us to repentance. Ibig sabihin, the word and God is alive in our life. Hindi katulad noon, hindi natin kilala si Kristo, wala tayong pakialam kung makagawa tayong kasalanan. Ang katuwiran natin, ginagawa nga nila, bakit hindi ko gawin? Ang katuwiran din natin noon, anong paki ko kung ginawa ko to, di gumaya ka. O sa atin, parang proud pa tayo na may ginagawa tayong kasalanan. Which is, pag Kristiyano ka na, ito yung mga bagay na ikinakahiya natin. Kasi magdudulot ito sa atin ng shame and sin. Kaya iniingatan natin yung ating mga sarili pagdating dito. So yung prinsipyo po ng Biblia, transformation requires separation from worldly patterns. No, yun po yung transformation. Nire-require po nito yung separation sa worldly pattern, mga minamahal kong kapatid. Pag sinabi pong worldly pattern, ito yung mga bagay na ginagawa natin na hindi natin napapansin na ayaw ng Diyos, na hindi gusto ng Diyos. Nalabag sa kautusan ng Diyos. Yun po yung worldly pattern. Kaya po sa 1 John 2:15, sabi doon, love not the world. Pero kung tingnan nyo huwag kayong ma-confuse. Sabi sa 1 John 2:15, love not the world. Pero sabi ng John 3:16, for God so loved the world. Wag po tayo ma-confuse dyan. Pag sinabi pong for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Yes, may bahagi po ang Diyos, binigay ang bugtong na anak. Mahal niya yung mundo kasi nilikha niya. So, andun po yung pagmamahal ng Diyos, yung mata ng Diyos, yung restoration ng Diyos nasa mundo. Pero yung sinabi po sa 1 John 2:15, love not the world, pag binasa niyo po yung second verses niya, 2:16, sinasabi doon yung mga kasalanan. Ibig sabihin, love not the world, love not yung mga bagay na worldly.
Yung mga hindi nakakalugod sa Diyos, wag nating mahalin 'yon. Ano po? And punta po tayo sa application, no? What habits needs to change? Baka meron tayong habit na kailangan baguhin, no? Para po makasunod tayo sa Panginoon, para magkaroon tayo ng separated life, no? Ano po bang habit na kailangan natin baguhin? No, minsan masyado tayong babad na sa social media, no? Gusto nating maging lingkod. Kaya nga sabi, if anyone who wants to come after me, sabi ng Bible, he must deny himself and take up his cross and follow me. Ano po? So, dapat separated life. Ano po? What habit needs to change? Ano ba yung ginagawa natin na naglalayo sa atin sa Diyos o nagse-separate sa atin? Gusto natin gamitin ng Lord, but yung isip po natin puno ng bagay ng mundong ito. Gusto nating mag-preach. Gusto nating mag-leader ng Bible study. Pero po yung ating isip puno ng social media. So, hindi po mangyayari yun. Unless you fill your mind with the Word of God, saka ka lang magagamit ng Lord mightily. So, pangalawa po, na application, what influences are shaping my life? Dangerous po ito, mga kapatid. Ano po yung influence na nagsishape ng buhay nyo? Lahat po ng tinignan nyo, lahat po ng pinasok sa isip nyo, pag nakontrol yung isip nyo, pag nakokontrol na yung isip nyo, i-influensyahan po kayo nito. Kaya maging maingat po tayo. Alam niyo yung kasalanan, pagka pinag-isipan mo ng pinag-isipan, lalong lumalala yung kasalanan. Yung isang bagay na alam mo mahuhulog ka sa pagkakasala, tinignan mo, pero pinag-isipan mo, maglilid po yan ng sin. Kaya mag-ingat po tayo lahat. So mamuhay po tayo, mga kapatid, ng separated life. So yung una pong teaching natin, balik tayo, the surrendered life. Pangalawa po yung separated life. No? At mamuhay po tayo na do not conform to the pattern of this world. Muli po, mga kapatid, pag nagustuhan niyo po yung ang ating teaching, ma-encourage din naman po ako mag-aral, ma-encourage din ako maturuan kayo. Paki-share and like naman po. Muli po, ito si Pastor Al ng Shepherd Staff. Under po ako ng Jesus Christ is Love and Savior Ministry. Magandang gabi po sa inyong lahat.